Kaya nga, nadinig ko yung kay Ate Merna. Sabi daw Kuya April, kung hindi na maano, ibigay na kay Jocelyn kasi nangangailangan. Good morning everyone, isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang, ng linggo mga katuwang, pupuntahan natin si Ate Elsa. Medyo walang ulan ngayon pero kagabi maulan, kaya maputik dito. Sana nandito yung karpintero. Hindi kasi ako na tawag dito na kontento doon sa pinag-forward sa akin na listahan ng mga materyales na ginawa daw ng karpintero. Masyadong mataas yung presyo. Kakahiya naman doon sa katuwang natin abroad na gustong tumulong na mapalitan yung bubungan ng bahay nila mga katuwang. Kaya gusto kong makausap mismo yung karpintero at makita ko yung paano siya gumawa ng lista ng mga pangangailangan doon sa bahay ni Ate Elsa. Ang papalitan doon yung lamang ang bubungan yung bubong, siyempre yung yero, pero yung kakabitan po ng yero, yung good lumber, kasi experience na po natin yung mga ginamit po nating kabitan ng yero, mga coco lumber, hindi po nagtatagal. Sayang yung yero, kinakalawang po, nabubutas agad dahil sa coco lumber. Kaya ginawa natin good lumber. Ang problema, masyadong mataas po ang presyo. Yung per board feet, yun po yung bayaran doon, per board feet mga katuwang, masyadong mataas. Kaya tingnan natin. Sabi ng anak ni Ate Elsa sa Messenger kaninang umaga, si Ate Elsa daw nasa Nyugan, nasa gubat, naghahanap ng mga hulog ng nyug. Yung ginagawa ni Ate Elsa pagka wala siyang labahan tapos walang pagkain, pumupunta ng gubat sa Nyugan, kahanap ng pako, mga hulog na nyug, ibebenta niya, pambili po ng bigas. Yung asawa naman niya hindi makapagtrabaho, may sakit po yun mga katuwang, kaya halos si Ate Elsa na lang gumagawa, naghahanap buhay. Siya ang breadwinner ng pamilya, may 2 anak na pinag-aaral. Pero kahit ganon, si Ate Elsa never itong humingi sa amin o nagsalita, no? Nahihingi siya. Ang galing nito ni ate, oh. Bigat, kaya mo yan? Ano yan? Ano yan? Pako po sa kalutong. Pako at gabi. Gabi. Ay, siyan pako na siya. Dito na si Ate Elsa. Oh, isa din ito. Galing sa ilog. Ay nako. Kumustang buhay? Ay, ito po. Yung buhay natin sa mundo, mahirap, pero masaya, no? Depende sa atin, no? Correct. Yan ang buhay natin Masarap mabuhay, mahirap nga lang. Kumusta? Kala ko magsisimba kayo ngayon, linggo. Ay, sabi ko nga doon sa anak ko ay di ako makakapag-attend ka ako ngayon.
Ayan ang mga ano ko. Kasi hindi ko naaasikaso. Kasi inuuna ko muna yung paghanap buhay. Ano, naghugas ka Naghugas na ako. doon sa ilog. Oo. Tapos inano ko na yung pako. Panggulay. Ha? Ayun, may order po kasi sa akin yan. Magkano isang taling ganyan? So, ibig sabihin, pagkahugas mo sa ilog, naghanap ka na ng pako. Magkano isang taling ganyan? 20. 20. 40 pesos to. Pambaon. 40 pesos. Pambaon ng mga bata. Bukas, no? Pasok Lunes. Lunes na naman. At ayun nga yung isa ko ay magastos, yung grade 11. Yung graduating. Yung dalaga mo. Opo. Bakit? Sabi ko ay makatapos ka. Sabi niya, makatapos na ako ma. Kunting tiis lang. Kunting tiis na lang. Kaya siya, nagtitipid siya. Yung baon niya, may nasave siya ng mga 20 pesos. Kahit di na siya na-snack. At tipid-tipid din at marami na. Ayun yung Kaya ako pumunta rito, Ate Elsa. Kasi naguguluhan ako dun sa sa presyo ng mga materyales na pinag-forward sa akin ng anak mong dalaga. Sabi ko, ano ba to? Naguguluhan ako. Tingin ko kasi masyadong malaki. Kaya sabi ko, puntahan ko na lang kaya si Ate Elsa. Kausapin ko. Sabi ko dun sa anak mo, kung nandyan yung karpintero, makausap ko rin. Pinalista nga. Oo. Titingnan natin kung saan tayo makakamura. Kung sa kahoy o kung sa bakal. Ikakanbas ko rin yung bakal. Kaya yung bakal, magamit pa tayo ng building machine. Hindi na, may gawa. Hindi na. Oo. Parang di baril. Oo, may mga ganun. So, titingnan natin, magkakanbas ako ng yung bakal para natin kung alin ang mas mura, yung kahoy o yung bakal para sa trusses nito. Para mapalitan to kasi kung gagamitin natin muli yung kukulamber, sayang lang naman yung mga magagamit na hero natin, di rin magtatagal. So tingnan natin kung saan tayo makakamura, kung sa kahoy o kung sa bakal, kasi yung kahoy parang 50 per board feet, no? Oo, siya nga po yung sabi ko ang mahal naman, parang namamahalan ako dun sa 50 pesos per board feet. Oo, kaya sabi ko tingnan natin, i-canvas natin kung saan tayo makakamura. Nahihirapan daw si Kuya. Ako din kapag, hindi naman ako marunong. Tinanong ko lang nga yun, sabi ko, paano nga ako nagkaganito? Ay, ibig sabihin, hindi times 50 per board feet. Kaya nga, yung tama. Kaya inano ko yung 20. So mamaya, bigay mo din sa akin yung sukat ng mga kailangan na gagamitin nating pangitaas, trusses nito, no? Then ikakanbas ko natin. Bigay mo sa akin mamaya, ano? Okay. Yan. Naalala ko, dito sa likod mo, may binili tayong lote dito, mga katuwang. Para ito kay Ate Mina, dun sa pamilya niya. Dito yon Ate Elsa, no? Alin dito? Saan? Dito. Dito, ano? Yun, binili namin itong mga katuwang. Dito, ano? Ito. Yun. Para tatayuan sana ng bahay doon sa mag-iina ni na Ate Mina. Ngayon wala na rito si Ate Mina. Saan kayo nagpunta yun? Yung mga anak niya, saan na? Sa Labo. Sa lugar nila. Hiwa-hiwalay na. Yung mga anak niya. Sama-sama din yata. Kasi kung hindi nila ito titirikan ng bahay, malamang siyempre maibigay na natin sa iba na mas nangangailangan, no? Kasi binili ito para sa kanila. Purpose nito, matulungan sila, mapabahayan sila rito. Ngayon kung wala naman, sayang yung lupa, mapakinabangan na ng ibang pamilyang nangangailangan, di ba? Ibigay na po ninyo sa iba. Oo, pagka ganyan. Di ba? Kaya nga, nadinig ko yung kay Ate Merna. Sabi daw Kuya April, kung hindi na maano, ibigay na kay Jocelyn kasi nangangailangan. Sabi ko naman, kay Kuya April kako at sila naman ang makakapag-anuhan. Wala sa atin ang susi niyan. Kasi sila ang nang kung talagang ibibigay din nila kung saan baga nangangailangan, kung sino, ay sila pa may karapatan magpasya. Wala sa atin. Sabi niyo po? Naman nga yung mag-iina. Oo.
ay sabi ko ay hindi ko kasi alam ang parting yan ay Oo. kaya si Kuya Efren ka pang ano. Ano ba yung si Jocelyn? Ay si Pastora ang may ano niyan. Kakilala. Pero kwento naman na yun sa akin na Kasi- hiwalay daw po sila ng asawa niya. Oo. Tapos may dalawang anak kung saan saan na daw po sila na tira. Ang ayoko doon na may tumutulong na sa kanilang vlogger, pagkatapos negative yung mga sinasabi niya sa akin doon sa tumutulong sa kanilang vlogger. Ano kaya ang istorya ka ako nito? Eh, sabi daw nga, mayroon daw, ano yun, Edo ba yung, ano niya ata, ni Kuya Bal. Sabi ko, yan kako, mahirap ng kako, ano. Eh, dapat magkakot ka sila, at siyempre magkasakasama sila sa trabaho. Siyempre, bago kako yung mag-ano, mayroon sila. Okay, so nandyan pa siya ngayon sa bahay ni... Ay, pinasisimba po yun. Sa simbahan sila sabay. Ay, mabuti naman pala kung ganon. So, linggo ngayon talagang... Tulungan naman baga po yung ganyan naman baga po dyan sa simbahan. Kung tulong. Sina Pastora Brenda. Okay, maganda naman pala kung ganon. May panahon sila para magsimba, no? Kaya ngayon nasabi nga ni Ate Miran, nadinig ko lang naman yun. Eh, tayo ko, takot sila Kuya Efren at ako man, hindi man ako pwede mag-ano dyan. Suggestion yun ni Naimir na itong lupang ito para sa pamilya ni Ate Mina, bigay na lang kay Jocelyn. Tingnan natin kung ano magagawa natin, no? Tingnan natin kung may magagawa tayo dyan sa suggestion na yan ni Naimir na. Mapag-ano naman ako, ayaw ko po. Gusto ko rin kasing makausap si Ate Mina kasi ayoko naman na basta na lang natin ibibigay sa iba na hindi pa natin nakakausap si Ate Mina. Baka bumabero lang naman yung isa. Baka naman gumagawa ng pamamaraan, naghahanap buhay ngayon. Tapos babalik dito, patatayuan tong lupa, no, ng bahay nila. Kasi hindi naman tayo ganon-ganon, no? Kailangan i-consider din natin yung kahirapan naman ng isa, no? So ganon. Balik tayo dito sa sayo. So bago ako umalis, kukunin ko yung listahan ng mga materyales na inilista nung karpintero natin, no? Para gagamitin nating trusses nitong bahay mo. Kung yung yero nabanggit mo na yan nabanggit na rin ng yung pako sa yero madali na yun yung sa kahoy lang. Yeah, so yun lang yung sa kahoy lang doon tayo nagka-problema kasi namamahalan ako Kaya nga po sabi ko, nakakahiya doon sa tumutulong sa atin no? Kaya sabi ko kaya kung ano na lang kako ay di balak ako kung wood lumber o pero kung makausap natin yung may yung pagkukunan natin ng kahoy, yung bibilhan natin ng kahoy at siguro kung bababaan niya ng konti yung per board feet niya, baka magkasundo din tayo doon na Ate Elsa, di ba? Kaya nga po sabi ko dapat kayo po ang mag-usap. Kaya malapit lang ba dito yung kahoy? Malapit lang. Titingnan ko po kina. Sige. Tingnan natin Elsa yung may-ari nung kahoy. Para makausap natin, bawasan yung per board feet. Masyadong mahal Elsa, niya mo to. Mga noodles yan at pansit. Oo. May merienda kayo mamaya. Bahala ka na dyan, ha? Ganun na lang, Ate Elsa, no? Wala yung yung may-ari ng kahoy. So, ang gawin na lang natin mamaya pagdating ng anak mo nagsisimba, forward sa akin kung payag yung may-ari ng kahoy doon sa presyo na gusto ko, no? Baka magkasundo kami, no? Pero mag-canvas din ako saan tayo mas makakamura, sa kahoy o dyan sa bakal na gagamitin, Kumusta kayo? Magdamag na naman yung maulan nga sa ulan. Hindi po nakapagtrabaho kahapon. Kaya sabi ko nga yung sabi ko ang hirap. Anong grade na nitong anak mo to? Ay, graduating niya ng grade 6. Marunong to magluto ng itlog? Opo. Ha? Hindi pa yata. Baka matutong ang itlog, ha?
Nasaing na yan. Marunong na magsaing. Talaga ha. May kakilala akong bata. Nagpresentang magsaing dun sa nanay. Natutong. Naging kape. Sayang ang bigas. Natutong. Walang... Marunong na yan. Marunong na. Very good. Okay, ganun na lang Ate Elsa, ano? Sige po. Oo. Ganun. At, Ay, ha? okay po ay minsan ay naghinanakit nga, ano ba yun, nung mayroon nang nag-aano sa kanya, may kasama siya. Sabi daw doon kay kay Jocelyn, ate, bakit daw, bati na daw kayo, bakit hindi ko daw siya iniimikan? Ay, sabi, bakit naman hindi akong maimik? Ano na naman ang problema? Ay ko, ay, pambira na naman yun, naggagawa na naman niya ng mga meaning, kung ano-ano. Ay daw ay, siguro ay niya, nagkisilos niya at meron na niya akong kasama. Ay, ba't naman akong magkisilos? Anong meron? hayaan mo na. Sabi nga nung mga netizens natin sa comment section, pagpasensyahan lang daw si Nanay Mirna kasi nga nagkakaedad naman na. Nakita ko nga yung nagkausap kami na ni Jocelyn. Ay, wala akong ibang sasabihin sa iyo, ipapakiusap. Sana habaan mo lang sana yung pasensya mo. Kasi ikaw na din na makakapagsabi kung anong meron siya. Under observation mo na yun. Dahil sabi ko, ayun, nag-ano na nga sa akin. Baka mapanood ni Neymar na. Lagot ako. Ayaw na yun kasi, ayaw nga kasi sinisita ang mali. Ay ako ay parasita. Kaya ayaw niya. Ay sabi ko, lalo na sa pagkain. Ayaw ko kasi yung kinakamay-kamay-kamay. Ayaw ko yun. Ayaw siya, baga pa yung nakatira yun sa akin. Ayaw ko nung, kung makain, kumuha ng plato, kumuha ng kutsara, may service ko, ilagay. Kasi hindi lang naman, paano kung maraming tao. Ay, ayaw ko yung pagdampot-dampot. Kaya nagagalit yun sa akin at sinisita ko. Ay, kaya ayaw niya kasi siyang pinapansin sa ganung sistema. Ay, ayaw ko ng ganun. Kaya ayaw niya akong kasama. Ayaw niya akong kabati at daw yung nagugulo ang mundo niya. Kasi may star. Ayaw niyang may star. Anyway, ganun talaga pagkakaedad na yata, no? Ganun. Saka unang-una, walang kapamilya, walang asawa, walang anak. Parang nakakabagot din, parang nababagot din sa buhay niya. Lalo yung bahay niya, bulok na rin. Ay, siya po. Kaya siyempre nag-iisip naman yung matanda kung paano niya gagawin. Wala siyang hanap buhay, di siya makakilos kasi sabi niya mahina ng katawan niya. So siguro iniisip niya paano na ako pag itutuluyang nasira yung bahay niya. Sino nang gagawa? Kung walang tutulong, paano na siya? Kaya nga, kami nga, Kuya Efren, ganyan din. Nung kay baga pa sabi ko noon, kaya kung nakita ko ang bubong, kung mabuti lang po, kaya yung kung pawid ito, lalagyan ko lang yan ng papel. Na yung butas. Ay, yung madalas makita ko sa mga barangay, yung bubong nilang pawid, may nakalagay na nga cartoons, plastic, sinisiksik para hindi magtulo. Pati nga dahon ng saging kasiksik ganun. Kaya problema ako Kuya Efren at may ganyan na may tumutulong sa kaysa nung dati nandun kayo sa nakikitira kayo lang kami doon sa ibabaw ng Puso Negro. Sa ibabaw ng Puso Negro. Parang po talagang pasalamat ko na hindi ko nga lang dito yung inaasa na magkakaroon ng ganyan. Siyempre yun, mga panahon na kasama mo pa nun si Nay Mirna 2019. Pero maraming bilib sa nun kasi kayong mag-anak nasa simento na kahiga, si Nay Mirna nasa papag. Kasi po kung magkasakit siya ay isa ko pa nga kasi paano kung magkasakit yung anak mo? Ay sabi ko yung mga anak ko kasi kung sa ay malalakas pa ang katawan
malalakas pang immune Tapos system. sinasapinan ko lang naman yung karton yung likod namin. Tapos may sapin pa ulit. Ayun, sa papag na lang siya. At gusto niya isolo. Oo Kasi nga. para kami mga maruya. Anyway, so ganun na lang, ha? Ate Elsa, ha? Kaya po, Kuya Efren, dyan sa parte niya na sa luti ni Mina, ay wala pa sa akin ang niya. Oo. Suggestion lang naman yun ni Naimir na. Baka iba naman obra. yun. No? Oo. Ayaw ko po ng ganyan. Sige. So sana ay makausap ko rin si Ate Mina, no? Kung nanonood man si Ate Mina, makontak sana niya ako para makausap ko. Kasi kung hindi niya papabahayan yan, maaaring maibigay na lang natin sa iba, no? Kung babahayan niya, walang problema. Yun talagang inaasahan natin kasi binili yan ng mga tumutulong sa atin, sponsor para sa kanilang pamilya. Ano? Okay, sige. Ha? So, pawala ka na dyan, ha? Sige po, salamat po. Lista ko. Kumusta nga pala si Kuya, yung asawa mo? Ay, naandyan baga po. Hindi pa yung nakakatrabaho ko, Efren. Walang trabaho. At so, ikaw talaga ang breadwinner, no? Kaya, halos nga sa pagsisimba ko ay nananakaw ko na talaga yung oras. Wala ka ng panahon para lang. Panahon, kaya yung mga anak. Pero, lagyan mo ng panahon yun. Ate Elsa, no? Yung pagsimba. Isang oras lang naman ang inihingi sa atin ng Diyos, hindi naman isang araw, no? Isang beses sa isang linggo, di ba? Talaga na ko na. Kasi ano gagawin ko baga po. Tama. Ay sige, is na ako, ha? Paki-forward na lang din sa akin, ano? O kung papayag dun sa presyong sinasabi ko at masyadong malaki, ano? Okay, mabili pa tayo ng yero, mabayad pa sa karpintero, di ba? Sabi ng isa. Oo. Baka maano gan. Oo, ang sabi. Ay, siya daw po ang mga trabaho. Okay. Basta may siya lang, makabili lang daw siya ng gulong ng bisikleta niya. Okay. Anak mo yung anak mo? Okay. So may magbo-volunteer, karpintero siya, marunong. Kailangan lang niya may katulong isa kasi hindi naman pa pwedeng walang tiga-abot sa kanya. Okay. Very good yun. No, makatipid tayo doon kung siya mismo ang gagawa, yung anak niyo, ano? Okay, sige. Yan lang daw niya, yung makabili lang daw siya ng gulong. Makabili ng gulong ng bike niya. Taga saan ba yung anak mo? Sa yung Talisay kasi. Okay. Ay, walang gulong yung bike. Yung motor niya, walang lisensya. Kaya di siya so bike. Okay. Tayo na, nakakatuwa.